In this video, update lang tayo sa market. Na-approve na nga kamakailan ang Ethereum Spot ETF pero dismayado ang marami kasi hindi nag-pump ang market. Naging sell the news event, same with Bitcoin. Alamin natin kung ano yung mga rason at ano yung kaibahan ng ETF na ito sa Bitcoin Spot ETF. Solana planong mag-upgrade sa 2025 para maiwasan na yung network issue. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Na-approve na nga ang Ethereum Spot ETF pero hindi daw bumoto dito si Gary Gensler. Nangyari ito noong May 23 pero hindi daw ito katulad ng pagkaka-approve sa Bitcoin Spot ETF na pinagbotohan ng 5 miyembro ng komite including SEC Chief Gary Gensler. Ang Spot Ethereum ETF ay na-approve ng Trading and Market Division of the SEC. Kasama na dyan ang BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, Vanek, ARK, Investo Galaxy and Franklin Templeton. Pero hindi sila nag-comment sa official decision. Sabi ng isang Bloomberg ETF analyst na si James Seyfarth, wala naman daw itong pagkakaiba sa approval process ng dalawang crypto ETF. Parehas lang din naman ang paraan at hindi kailangan na every time na mag-a-approve ang SEC ng ETF ay kailangan bumoto ng mga opisyal. Pero hindi kumbinsido ang ilan at naniniwala na ang commissioner daw ay pwedeng i-challenge ang decision within the next 10 days. Kaya ito daw yung main reason na yung mga delegated authority ay tinago yung mga boto at posibleng napilitan lang daw ang SEC na i-approve ang Ethereum ETF dahil sa political pressure, lalo na't papalapit na ang eleksyon. At isa pang pagkakaiba ng Bitcoin Spot ETF at Ethereum Spot ETF, si Bitcoin, yung araw mismo ng approval, doon na rin nag-umpisa yung trading day. Sa Spot Ethereum ETF, hindi. Pwede pa daw itong magtagal ng ilang linggo or even months, kaya wala siyang masyadong impact sa market. Although nauna na yung pump, yung rumor na posibleng ma-approve ang Ethereum Spot ETF kung saan nag-rally si Ethereum ng 20%. Yung iba kasi ang ine-expect kapag na-approve, automatic magra-rally agad si Ethereum at mga altcoin. Well, hindi siya nangyari kasi una hindi pa nag-uumpisa ang trading. At saka kung matatandaan nyo, yung araw na ma-approve ang Spot Bitcoin ETF, wala din siyang immediate impact na uwi pa nga sa Sell the News event. Pero yung implication nun in the following months ay malaki. So long-term perspective lang. May mga nagsasabi nga na pwedeng sumunod ang Solana at iba pang altcoins. So abangan natin, more liquidity is always good for crypto. Other news natin regarding Ethereum ETF pa din kasi yung approval nito ay merong domino effect sa ibang area ng Ethereum katulad ng DeFi. Nakitaan nga agad ng EtherFi ng almost 1 billion worth of Ethereum deposit sa loob lamang ng 10 days. Kaya tumaas din ng konti yung price valuation ng token sa loob ng 7 araw. Ang EtherFi kasi isa lang ito sa mga risk-taking niche na nag-o-offer ng 3.48% annual yield with an additional 15.1% sa product's liquid vault. Dahil lumalago yung activity sa ecosystem, nagsasuggest lang ito na ang mga investor ay bumabalik na yung interest sa Ethereum ecosystem. Although hindi incorporated ang staking sa ETF product kasi ito yung pinatanggal ng SEC para ma-approve yung ETF. Ang staking kasi mainit pa din sa mata ng SEC. Tinitingnan kasi nila na ang feature na ito ay papasok sa kategory ng security. Pero naniniwala ang CEO ng EtherFi na si Mike Silagaze, it's just a matter of time at magi-implement din daw yung mga Ethereum ETF ng staking and restaking para makapag-generate ng yield yung mga shareholders. Kasi sayang naman yung yields kung ang mga ETF buyers ay bibili lang ng Ethereum para i-hold for long term. Samantala, kung ang gagawin ng mga ETF issuer ay mag-setup sila ng validator nodes, then yung mga nakatambay na Ethereum ay pwedeng mag-earn ng yields para sa mga investor. Pero dahil may issue pa nga dito ang SEC, hindi siya sinama. However, ang approval na ito ay siguradong may impact sa iba pang area ng Ethereum ecosystem. Iba pang balita, Solana planong mag-upgrade sa 2025 for Fire Dancer rollout as deepen activity surge. So plano nga daw mag-release ng full version of the Fire Dancer upgrade ng Solana sa 2025 with pared down versions.
Ang upgrade na ito ay naglalayot na mas pabilisin yung reliability and scalability dahil nga patuloy na lumalago ang network activity sa Solana. From Decentralized Infrastructure Protocol or DePIN, in-announce yan ng Solana Foundation's DePIN lead na si Cooley Nimkar. Marami na kasing mga protocol na lumalabas sa Solana ngayon, katulad ng mga project na may use case on decentralized energy solutions, na yung mga homeowners nagke-create ng interconnected virtual power plants to GPU networks and data collection. Like yung iba, ine-incentivize yung mga users sa pag-i-install lang ng mga browser extension na ginagamit sa pagko-collect ng data para naman i-train yung mga AI. Ang mga DePIN sa ecosystem ng Solana, yung iba dito na review na natin tulad ng Helium, Hivemapper, and Render. At makikita sa Dune Analytics yung surge ng activity ngayong 2024 sa Hivemapper from 30,000 drivers connected, umabot na siya ng nearly 67,000 on May. At dahil sa dami ng mga protocol na gumagamit, nakakaranas tuloy ng outage itong Solana. Katulad ng nangyari noong February 9 na yung downtime ng Solana network ay halos umabot ng 5 oras. Yung ganitong issue never nangyari kay Bitcoin or even Ethereum at isa din sa mga problema na ibinabato kay Solana. So ang upgrade na ito ay siguradong makakatulong. Update naman tayo sa price action ni Bitcoin. Wala naman masyadong pagbabago pa at nasabi ko na rin ang possibility na ito dahil naabot na ni BTC yung resistance level. Hindi maiiwasan yung pullback kasi medyo malayo na rin ang tinakbo niyan galing dito sa ilalim. As I mentioned sa previous analysis, itong 67,000 na dating resistance, kapag bumagsak dyan yung price, hindi yan basta-basta bibigay. At makikita naman natin kung paano nag-bounce yung price dito. Pwede pa ba siyang bumagsak dyan? Yes, kasi nasa loob pa din naman siya ng range. And Bitcoin should not go below 60,000 area kasi it will violate our swing low. Still, nasa uptrend pa din si BTC. I'm waiting for the formation of the higher low and retest again the swing high and then accumulate and create a new all-time high. Okay? So yun lang ang video update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.